Magandang hapon. Maganda yung araw ngayon, oh. Tama yan. So yung araw tirik na tirik siya. So gumamit kami nitong sunglass dahil napakasakit sa mata yung sikat ng araw. Pag tumama sa mata mo, para kang mabubulag. So palapit na yung summer pagka ganito yung mga sign. Kasi sa ngayon, kapag alas 7, alas 8 ng gabi dito, may liwanag pa rin siya. So mag-a-adjust siya. So depende po sa buwan hanggang aabot ito ng June. Sa June, alas 12 dito maliwanag pa rin. Kaya sana hindi na mag-snow. Ito malamig pa rin kahit may araw siya. Napakalamig at napakasakit, kaya sumuot pa rin kami ng makakapal na jacket, gloves. Ngayon may puntahan kami mga kabayan doon po sa dulo nitong part ng Greenland or Lock City, Greenland. Kasi mayroon kaming bibilhin na gamit, nakita na namin sa may post. Pero titingnan namin kung discount pa rin siya. Dito kasi banda sa city wala. Ubos kasi dito palagi. Kaya ang gagawin namin, doon kami pupunta, sakay kami ng bus. Si Axel nandun sa kanyang barkada, iniwan muna namin sa bahay ng kakilala namin. Kasi gusto niya siya makipaglaro. So mamaya kukunin naman namin yun. Yan. So kahit ganito, napapansin ko kapag tirik yung araw, tingnan nyo yung langit, blue na blue siya. Masakit pa rin yung lamig. Mas malamig pa siya kaysa yung mag-snow. Yun yung napapansin ko dito. Pumunta kami dun sa bus station, no. Ito po si Amaya ay gusto din maglaro sa labas. Medyo nanunuot ng yung lamig. Ayan. So ito po ang mga naiwan pa. So sana hindi na siya mag-snow mga kabayan. Matutunaw na sana. Kasi next month, ano ngayon? March? Spring. So next month, spring na, April. Pero April dito, May mga kabayan, mayroon pa ring snow. June dito, wala na pong snow dito sa June. Pipip daw siya Maya. Yan, dyan kami mag-aantay ng bus. Medyo ang kalayuan mula sa amin siguro mga 300 meters. Ngayon nandito na po kami sa bus stop. Dito po kami mag-aantay ng bus mga kabayan. Hindi tayo gumamit ng sasakyan ngayon kasi ginamit ng kasama ko. Magbabus na naman kami ngayon para ma-experience din namin minsan na mag-bus lang din. So ito po, bago lang po umalis yung isang bus doon, nakita namin sa unahan kanina. Kaso hindi na namin naabutan dahil sakto naman pagdating namin dito, umalis na. Hindi ko alam kung ilang minuto yung aantayin namin ngayon. So orasan natin mga kabayan kung ilang minuto. Mahirap dito pag tumagal ka kasi, lalo pag masama yung panahon. Ito malamig din. Kahit may init, malamig. So sana darating agad. Ganito lang po yung tsura ng bus stop nila mga kabayan. Open lang siya mga kabayan sa loob. Wala po siyang heater. Ito meron naman siyang takip sa itaas. Pero ito open lang, pasok. Labas-pasok pa rin yung lamig dito. Dito sa Greenland mga kabayan, karamihan naman dito wala namang sariling sasakyan. Kasi ang Greenland kasi mga kabayan ay hindi naman lahat dito ng tao afford talaga makakuha ng sasakyan dito. Makakuha naman sila ng sasakyan pero hulugan nila, kaya yung iba hindi sila kumukuha. So depende na lang kasi sa iyo kung kukuha ka talaga ng sasakyan kung kailangan mo. Ayan. So dito kasi mga kabayan, kahit ito ang Greenland ay hindi naman natin masasabi talaga na ang pera dito madali lang din kitain para sa kanila yun. Nahihirapan din sila kitain yung pera dito kasi pagtrabahoan mo eh. Kaya yung iba dito mas pinipili nila na hindi na lang kukuha ng sasakyan, mag-bus na lang kasi nga ayaw daw nila na may babayaran. Pero kung kailangan talaga, kung may pamilya ka dito mga kabayan, tapos dalawa kayo ni Mrs. nagtatrabaho, mas okay na kukuha ka ng sasakyan kahit yung sikanhan lang. Number 3 man dito, number 2. Ay, number 1. Number 1 lagi. Yan, hindi yan. No, not that one. Not that one. So, hindi yan mga kabayan yung dadaan dun sa King Kopot. No, not that one. Hindi na mao. Wait, another bus. Number 1, ata, number 1? Oh, number 1. Kasi yan mga kabayan, kuhan yan, number 2, doon yan dadaan sa may gitna lang. Come here, Amaya. 10 minutes na kami dito nag-aantay ng bus. Wala pa rin siya mga kabayan. Ganyan talaga, tiga-tiga lang dito. Lalo na kapag na-timingan mo na, pagdating mo na, umalis na bago pa lang, medyo matagal na naman yung isang bus. May dumaan dito kanina kaso ibang number. So antay-antay muna kami. 15 minutes na kami nag-aantay dito. So medyo marami-rami na din tao dito. So
siguro malapit na yung bus mga kabayan, no? Wala kasi akong apps na ginagamit. Bira lang kasi ako sasakay ng bus dito. So antayin natin, baka nandyan na. So lumipat kami ng area kasi ibang ruta pala yung dumadaan doon. Yung bira lang kasi kami dumadaan ng sumasakay ng van. Bira lang kami sumasakay ng bus. Kaya dito kami. Ayan po yung bus stop sa baba. Tapos ito po yung munisipyo sa likod natin. Ito may upuan dito. Upo muna kami habang magantay ng bus. So hindi ko lang alam kung ilang minuto naman antayin namin dito. Medyo mahirap dito kapag wala kang sasakyan. Pero okay lang. At least kasakay tayo maya. Oh. Uy. Number 2 lang yan dyan. Number 2. Pag number 2 dyan lang yan. Nasuwak lang yan. Dyan sa kabilaan kasi yan. You don't like? Oh, finish na? Mag-gloves na? Bebe, ako ano na, be? Ah, kain pa rin siya. Kinakain niya sa donut. Yung parang sa ibabaw lang. Yan, so yung isang kamay niya tinanggal niya kasi para makahawak siya ng donut. Yung isang gloves mo kabayan tinanggal niya para makahawak siya ng donut. Yan. Donut is life. Yan, oh. Get one. Okay. Kaya, yan, inaabangan ko dito yung bus kasi baka biglang dadaan. So takbuhan kami nito dyan sa baba. Wala kasing upuan. May upuan ata dun sa loob. Kaso may mga tao kasi. Gutom kasi si Amaya, gusto yung kumain ng donut. Nung nakaraan nga, nagkuhan ako dahil yung papel namin hindi pa rin approve. Yung process pa rin yung papel namin. Yung mabuti na lang, yung process siya. Kasi kung na-approve siguro yung papel namin, baka nakakuha na kami ng ticket. So magandang plano din na hindi kami nakakuha ng ticket. Kasi dahil merong kuan pala sa Middle East, 'di ba? Nagkagulo sa Middle East. Sarado ngayon. Hindi ko alam kung ano na ngayon ang open. Pero medyo delikado pag dumaan dun kasi maaring may time na naman na ma-cancel. Siguro kung nakakuha kami ng ticket mga kabayan, mariripan siguro pero baka matagal. So kaantay ka na naman ng budget kasi mahal dito yung ticket sa Greenland. Dito sa Greenland walang problema. Greenland to Denmark, makakalipad kami dito anytime. Ang kuan kasi dyan, yung madadama yung connecting flight. Kadalasan kasi dito sa Greenland kapag uuwi ka ng Pilipinas, ang kinukuha talaga na ticket dito, Greenland to Denmark, ibang airlines kasi yan. Air Greenland yung sinasakyan namin. Pagdating namin ng Denmark, pwede kaming mamili ng mga airlines gaya ng Emirates, ano ba yan? Etihad ba yan? Etihad, yung Qatar Airlines, Turkey. So ano pa yung mga bansa na madadaanan na Saudi, yung Riyadh, Singapore, Thailand. So kadalasan kinukuha dito ng mga Pilipino, kinukuha nila yung Qatar at saka Etihad, yung sa Dubai. So yun yung kadalasan yung kinukuha nila dito kasi mabilis lang access is, saka kilala lang. Yun din sana yung plano namin mga kabayan, Qatar Airways or Qatar Airlines sana yung ibubook namin kung na-approve yung aming kung na-approve na yung work permit ko at saka yung sa pamilya ko, sa anak ko saka si Mrs. Yun sana ang kukunin namin kasi last November pa ako nag-start renew, dapat December kasi lalabas kung walang problema yung papel namin dahil one month lang naman mga kabayan pagka kompleto yung papel mo. So ang nangyari kasi sa papel ko, mayroon siyang kulang yung payslip. So tumawag ako sa Denmark, yun daw yung kulang ko, yung payslip, kaya hindi daw na entertain yung papel ko dahil mas priority kasi nila yung kompleto. Kaya pag hindi kompleto yung papel mo, antay ka muna parang makapila yung papel mo. So ngayon nagpasa na ako ng payslip, so antayin ko na lang na sana nitong buwan maging okay yung papel namin at siguro makapag-book kami ng ticket, pero hindi na dito sa bansang Middle East, kung yung mga lugar na nadamay sa giyera. Baka siguro Singapore, Thailand, yun lang mga pagpipilian ko eh. Yung Turkey wala namang giyera pero hindi ko alam kasi isa din yung Muslim country, hindi natin alam, so wala tayong idea. So mas maganda yun, Air China pwede pa yung kuha namin mula sa Denmark kasi may flight papunta ng China na direct, or Thailand, Denmark to Thailand, tapos ang isa pa ay Singapore pwede din, tapos yun Singapore to Philippines kasi wala kasing direct na Denmark
papunta ng Pilipinas, so walang direct flight, so kailangan talaga namin dalawang flight pa. Ang plano kasi namin Qatar Airways dahil yun ay may diretsong flight papunta ng Davao. So dahil doon kami sa Mindanao, para pagdating namin sa Mindanao, bus na lang yung sasakyan namin papunta ng probinsya. So ang mangyari ngayon, baka makadaan pa muna kami ng Maynila, so matutulog na naman, tapos flight na naman na another airplane. So medyo hassle mga kabay, no? Kasi kailangan namin dito sumakay sa Greenland isa, sa Denmark dalawa, tapos kung dadaan kami dito ng Singapore, tatlo. So pagdating namin ng Manila pa probinsya, so 4 na eroplano pa yung sasakyan namin. Medyo mahirap kasi 4 kami. Dati nga sarili ko lang, nahirapan na ako magpalipat-lipat kasi nagmamadali ako sa connecting flight ko, baka maiwan ako, baka yung bagahe ko, yun yung iniisip ko. Yun, so wala tayong magawa kasi gusto namin magbakasyon, gusto namin muna makita yung Pilipinas, nakakamiss din, at saka yan, mga bata gusto din makita ng pamilya ko. At okay naman kahit paano. It's salamat sa suporta nyo dahil nakaipon tayo ng pangpamasahe. Ako kasi wala akong pamasahe, yung anak ko lang saka si Mrs. yun ang hindi libre ng company ko, so ako libre ng company ko pag nagbakasyon ako. Siguro magagastos kasi dito sa isang tao mga kabayan, pag adult gaya ka Mrs., budget mo talaga yan 200,000 kasi nasa 20 Danish kroner yung budget mo niyan eh. Wala pa kasama yan yung pagkain mo, yung allowance mo, wala. Sa pamasahe lang i-budget mo yung pamasahe at saka hotel, mga insurance, yun yung paglaanan mo sa 20 Danish kroner or nasa 190 pesos o 180 pesos. So lagay natin 200 pesos sa isang tao. So napakamahal, no, kung wala kang naipon, mahirap umuwi. Ayun naman ay nakapag-decide ako na magbakasyon kami dahil sa suporta nyo sa aking YouTube channel, sa Facebook, kumita naman tayo kahit paano makaban yun yung gagastos ko. Pero kung wala akong income sa YouTube, wala sa Facebook, siguro magtitiis kami dito. At antayin na lang namin na mas makaipon naman kami, siguro every 2 years so uwi kami, ganun siguro. So si Axel kasi gusto niyang umuwi daw muna, magbakasyon daw muna sa Pilipinas, kaya pagbigyan natin. So medyo tagal na kami dito, wala pa rin bus mga kabayan. At hindi namin alam kung anong oras ba darating yung bus ngayon. Medyo malambing na din. Ito yung bus na ba? Ayan o. Dali na, dali. Dali Maya, dali. Pasi Mayang. So nandyan na yung bus. Dali Maya, dali, dali. Dali. Ayan. King Kopot. So takbo tayo. Oh. Kasi tagal na namin inantay to. Ayan, konti lang yung pasahero. Hala, wala ni magikuha. Dili ba yan? Gunitin mo. Ikaw na magbayad dito. Wait lang kayo, tigulang ko eh. Oh! Pagawa sir. Ayaw mo. Dalawa. Sorry. 2. No? How? Okay. Kaya na. Pwede ka sa. May magsabak si Maya. Sabay na. Maya. Maya. You like to ride bus? Ha? Yan. Gusto niya sumakay ng bus. Like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry
stride, leaving behind what I hold inside. If I don't Dali, dali. Yeah. Slow. Yan. Oh. Ano ni? Labay na ni? Po kami makabayad sa area. Ayan po yung Brosin. Yan. Bali dyan kami titingin ng gamit na nakita ni Mrs. sa online. So ito na po yung dulo dito ng Nook City, Greenland. Wala na po ditong kalsada. Ito na po yung end. Yan sa likod natin yung bundok na po. So tara, samahan nyo kami. Pasok tayo dyan sa loob sa may Brosin. Ito dyan mga kabano, bundok na mabato. Tapos grabe yung snow kapal. So ito po yung Brosin dito. Isa po itong grocery store. At dito din may binibinta po ng mga gamit dito. So pasok kami ni Mrs. dito. Ayan, sarap natin school yan. Ayan po, napaganda ng panahon. Ito po yung inahanap ni Mrs. na panglinis ng kuan. Naigot na mong tao ka. Panglinis ng carpet. Ayun na, shampoo. Yeah, with shampoo. Ah, wireless siya. 89 na lang. Ano yan? Ayun na, isang set o 89 na lang. Hala, palit ako. Ano pang? Oh, isang set na lutuan. Okay, just wait, Maya. Just wait. Siya, Maya, oh. So ito po siya, panglinis po ito. Ito 599. Hindi, discount data to. 475. Kaya pareha lang. 89 na lang. Pareha lang. Ito, 475. Sa discount. Ayan, 89. 89 na lang yan. Oo. May mura na. Oh, dami. So 89 Danish kroner lang dito. Tanungin mo, baka per stick yan. Scandinavian collection. 2 liters. 2 liters. As okay. I-ask mo daw. Yeah. Kasi bakit mura lang? 89 lang ito. Tatlo na. Ay, apat. Smash. Oh, 75 po ni. Bilhin daw ito ni Mrs. mga kabayan. Ito pala yung presyo. 475. I-type siya sa 9. Tapos ito naman daw ay 415. Hindi pala 89. Ito pala yung presyo dito. Ito pa yung presyo ito. Kaya ito 415. So isang set na siya. Kawali. May maliit. Malaki. So apat. So 415. Okay na yan. I-type siya sa 9. Ayan. Ayun mga kabayan, pupunta muna kami dun sa playground. Bali, dumaan lang kami dyan sa mic 1. Nagtingin lang kami kung mayroon siyang yung hinanap ni Mrs. panglinis sa back sa carpet. Tapos yung lutuan. So, mamaya na namin kunin kasi gusto pa ni Maya maglaro daw dito sa playground. Kasi minsan lang ito makalabas. Sa isang linggo, siguro isang beses or dalawang beses na makalabas kasi puro lang sa loob ng bahay. Amaya, you're going home na? Ha? You're going home or you like to play? Play daw siya. Yan. Ayan po. Ay, eskwelahan po ito dito sa Greenland din. Sa mga bata. Hanggang kuwan na ata yan. Grade 6. Ito na yung end dito. So yan, ganito lang dito yung libangan sa Greenland mga kabayan, no? Pag nainip ka sa bahay, lumabas ka lang. Pero hindi din madali mga kabayan kasi kailangan mo talaga dito proper na suot. Kasi pag hindi, malamig sa labas. Hindi ka naman din makalabas dahil sa lamig. Ito po yung view natin. Ayan, so may bus na. Wala lamig, lamig na karon, tara, come. Hindi daw malamig. Later, you feel cold. Na. Come. Let's go na. Yan, gusto pa niya daw niya maglaro muna doon sa unahan. Di, alam ang didiri sa tao. Mga lokal diri. Mas kinauna nila ang gawa sa bata. Amaya. Dagan silang time diri sa mga bata. Ay, himala. Walang hangin. Dito maganda kasi walang hangin. Ha? What do you want?
Ayan, pag nakakita yan siya ng mga laruan, lalaro siya. Mag-gloves muna ka. Yeah, suot mo na gloves. Dili man lamig. Lamig, oy. Hikap-hikap na siya karon. Later na magduyan. Grabe no, murag doon lang ang taon pang no. Ayan, oh. Yung bundok. Yan na po yung end. Yan, ganito. Yung tsura dito. Ayan, mag-play daw si Amaya, mag-play. No, dira. Dili man na dulaan. Suot na yung gloves, okay. Mag-slide na dito. Mag-hikap-hikap na siya, mag-hawak yan siya ng kuhan mamaya. Snow. Hawak mo ang beep. Suotan muna namin ng gloves si Amaya. Amaya, you like to play? Masuot ma? Ay. Ako, may lamig na din. Lamig sa kamay. Kaya magsuot tayo ng 1, 2, 3. gloves. Muna kami maglaro-laro muna si Amaya daw. Ito kay Papa. Mami, ah. Duyan. Sakay. What's that? Ay, tingog. O, sakay. Duyan. Dito ta, oh. Sakay, oh. Dito, oh. Oh, si Amaya lang daw. Amaya. Maya. Oh, si Amaya lang daw. Amaya. Ay, ikaw po daw, be. Ako. Punta kami dun sa unahan, no. Where are you going, Amaya? Yan sa dulo, no. Kasi merong duyan dun. Yan, mataklo si Amaya. Walang kalaro dito si Amaya, siya lang mag-isa. Kami lang yung kalaro niya dito. Ang gabi, ang ganda ng bundok mo kami, no? Napakatibay yan, di yan basta-basta guguho. Kasi solid na bato. Yan. So sulitin natin itong panahon na ito kasi malapit na yung summer. Mawawala na itong snow. March, April, May. So 2 buwan na siguro, 2 buwan pa siguro bago mawala itong snow sa ngayon. Relax, Maya. Duyan ta, duyan? Duyan. Kay nangilang salad. Duyan. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Ayan. So wala masyado ditong naglalaro, no. Mga bata ko, kunti lang din yung mga bata dito na lumalabas. Meron naman dito pero paminsan-minsan lang. So halos dito makapan sa Greenland, may mga playground dito, kahit saan area may mga playground. So ganda ng view natin, ang sikat ng araw. So hanggang alas 8. Ha? Wala itong donut. Ano na? Ano yun? Andun sa baba, gibaba ko.
Ibaba ko. No, come here, Amaya. Where are we going here? Slide? Yan, gusto niya daw mag-slide. Sa Pilipinas, ang dami natin pwedeng galaan mga kabayan, no? Marami din playground sa atin. Sa Pilipinas, ang kulang lang sa atin yung pera. Kasi marami tayong pwedeng pasyalan. Mall, punta tayo sa ibang lugar, maligo sa mga beach, no? Mga restaurant. So, yun lang ang problema sa atin. Kapag hindi ka mayaman or wala kang income na malaki, yan, wala ka rin, hindi ka din mai-enjoy. Doon mai-enjoy ka lang doon sa mismong lugar mo kasi kailangan mong pera pag pumunta ka. So dito, ganito lang yung lugar. Kahit sinasabi nila boring daw dito, sa akin okay naman basta kasama yung pamilya, walang boring sa akin mga kabayan, no? Pero namimiss ko din yung Pilipinas. Siyempre hindi natin na magstay muna sa Pinas dahil wala pa tayong ipon. Maganda kasi dito mayroon kang income. Tiyaga lang talaga dito. Actually, yung iba kasi nakikita nila kami dito na nagtatrabaho sa Greenland. Sinasabi nila, ay wow, Greenland, ang ganda naman dyan kasi mayroong snow. Iniisip nila na talagang napakadali lang sa amin na kumita ng pera dito. Although hindi naman tayo nagre-reklamo, pero reality lang mga kabayan, no? Kasi ako ay hindi pa ako nakapagtrabaho dati sa Greenland. Iniisip ko talaga dito na siguro ang gaan-gaan ng buhay dyan, ang dali-dali ng buhay sa Greenland. Pag napunta ako dito sa Greenland ay masasabi ko na parang kapiraso na siya ng langit. Ganyan din ang iniisip ko dati nung sa Saudi pa ako, na na-hired na ako papunta dito. Ay talagang feel ko talaga mga kabayan, sobrang saya ko na pag nakarating ako dyan, siguro sabi ko yan na siguro yung lugar na titirhan ko. Kasi pangarap ko dati may snow talaga na lugar, maganda yung mga bahay, tapos malinis. Pagdating ko dito talaga, sobrang mangha talaga ako. Sabi ko, ito na talaga yung pangarap ko na lugar. Tahimik, presko yung hangin, walang gulo, maganda yung bahay, malinis. Tapos pag nagtrabaho ko dito, malaki yung pera mo, income mo. Pero nung tagalan, siguro mga 6 months, doon ko na naramdaman na medyo bakit parang nalulungkot ako na may trabaho naman ako dito, malaki naman yung sahod, nakakabili na ako ng gusto ko, napoprovide ko na. Yun, sabi ko pag siguro makuha ko na yung pamilya ko, siguro yun na siguro masasabi ko na okay na itong lugar, ito na yung pangarap ko. Ay, wait lang. Sabi ko pag nakapunta ako dito, pagkasama ko yung pamilya ko, siguro wala na akong hahanapin kahit hindi na ako uwi ng Pilipinas. Pero mga kabayan, talagang nasa puso ko talaga yung Pilipinas. Ako kasi yung tao na pinanganak ako sa lugar na kung saan sa bundok or bukid mga kabayan, no, nandun lahat, kumpleto. Magtanim ka lang ng mga okra, mga sitaw, talong. Ako kasi sanay ako sa pagkain ng mga gulay, yung mga presko sa probinsya. Yun talagang gusto ko, langka, yun lahat ng mga prutas halos natikman ko na sa Pilipinas. Yun lang talaga yung na-miss ko mga kabayan, yung pagkain sa Pilipinas. At saka yung klima na hindi sobrang lamig. Tapos yung makagala ka man lang mga kabayan, no, na mag-swimming ka. Gaya nito, hindi ka mapag-swimming dahil sa lamig. So yun lang na-miss ko talaga sa Pilipinas. Actually, yung pagkain. At doon naman ako kasi sa lugar na doon kasi ako pinanganak sa isang lugar na kung saan sagana talaga kami doon sa mga pagkain. Kahit wala kaming pera mga kabayan, sa probinsya namin, magtanim ka lang ng saging. Yun, may kakainin ka na, kamuting kahoy. Yun, mga gabi, gulay. Halos wala kaming ginagastos sa ulam kung pagdating na sa mga gulay. Pero kung bibili ka ng mga manok, so kailangan mayroon kang alagang manok. Pero minsan yung alagang manok namin hindi naman kinakatay kasi binibinta namin. So yun, hindi namin minsan nakakaulam naman kami. Ang mahirap lang talaga yung pera, di ba? Pag bibili ka ng yung isda, at yung bibili ka ng mga gamit, yung mga plato, mga kutsara, tinidor. Kung gusto kang bumili ng mga damit, so hindi ka masyado makabili agad kasi wala namang pera. Mayroon ka namang maibenta sa mga pananim mo, pero mura lang kasing kuha ng mga negosyante. Siguro mga kabayan, kung mahal yung bentahan ng mga kuwan sa amin, yung mga mais, yung mga pananim, gulay, siguro farmer yung maganda sa atin, yung mayaman siguro, farmer siguro. Yun lang, hindi lang talaga pantay kasi pag nagtanim kami ng ganito mais, dadami naman magtatanim, kaya
minsan yung kuha ng negosyante, binababaan niya. So wala kaming choice kasi masisira naman yung mais namin pag hindi namin ibenta. So anong gagawin nyo? Kakainin lang na namin, di naman mauubos. So yun lang talaga yung mahirap sa Pilipinas pag sa farm ka tapos wala kang mga buyer, yun ang mahirap. Pero kung farmer ka sa atin tapos may direction talaga yung pananim mo, halimbawa itong isang area mo ito na saging, may kukuha talaga na hindi man lang bagsak yung presyo, at least makaginansya kayo, yun yung maganda. Kaya yun yung na-miss ko sa Pilipinas, yung makatikiman lang ng init na tuloy-tuloy, yung lalabas ka na hindi ka na magsuot ng pantalon na makakapal, jacket, Maya, here. mag-gloves, yun yung na-miss ko sa Pilipinas, no? Yung tatawagin ka ng kapitbahay mo, punta ka na dito, so hindi mo na kailangan magbihis pa ng makakapal para makalabas, so hindi ka tatamarin. Kahit wala kang sinilas, pwede kang lumabas. Yan. So, bakit kaya ganun mga kabayan, no? Tayo kahit nandito na tayo sa ganitong lugar, sinasabi nila na maganda daw dito. Sabi pa ng mga kakilala ko, pag sila daw napunta dito sa Greenland, hindi na daw sila uuwi ng Pilipinas. Siguro, depende sa na-experience. Kung ikaw kasi yung tao na nanggaling ka sa, halimbawa, sa mga area na squatter area, hindi naman ito personal, at least experience na ba sa squatter area o magulong lugar. Pag napunta ka dito, sasabihin mo siguro na dito ka na magstay. So depende kasi sa sitwasyon kung saan ka nagmula, saan ka nanggaling. So depende sa pinagdaanan mo. Kung talagang sobrang hirap ng buhay mo sa Pilipinas na halos hindi kayo makakain, siguro masasabi ko maganda dito. Pero kung ikaw naman yung tao na nanggaling sa lugar na makakakain ka naman, kahit hindi ka naman maraming pera, at least makakabili ka, makakain ka ng ganito, siguro pipiliin mo pa rin yung Pilipinas. Ako kasi mga kabayan, no, kahit mahirap kami sa Pilipinas, nakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Ang mahirap lang kasi doon yung pag na-hospital, wala talagang pera na maibayad, na minsan prinda lang yung lupa, yung maibenta yung kalabaw, ganun. Ang mahirap sa atin yung hospital, edukasyon, yun yung mahirapan ako. Yun yung yung sahod mo hindi man makabili, makabili ng pangangailangan, yung kulang pa sa'yo, so hindi siya pantay. Dito kahit dito malamig yung lugar, okay lang, at least makaka-survive ka dito, masustain mo yung pangangailangan. Maya, dati kailangan mo pa siyang itulak papunta sa taas. Maya, go to the top. Top. Let's go. Go to the top, ha? Okay, let's go pa. Let's go, dito. Basa eh. Okay, one more. Akyat pa. Last na. Last na, ha? Okay. Oh, basa na, di na sa kaakyat. Okay, balik. Kay mauga na. Let's go. Basa na kasi. Madulas na. Last. Wait, gunit. Wait. Just wait, butangan ice. Okay. Wait lang, ha? Okay. Go. Okay. Go. Let's go. Okay. Kung baba ni mo, bi. Naku kayo. Sorry. Babay na. Tara na, let's go na. Kay lamig na kayo. Low. Titalak na siya pang ni baby pa. So, dila ko siya kay gina-inject siya dito. Tara na, let's go. Tara, babay na tayo dito. Tara. Ngayon mga kabayan, pupunta na kami dun sa may Brosin, yung grocery store, kasi bibili na namin yung gamit. At saka uuwi na kami dahil napakalamig, napakasakit sa kamay kahit ganito may init. Si Amaya ayaw niya pa sanang umuwi. Pinilit na namin na uuwi kasi nga nilalamig kami. Yung mga bata kasi parang yung katawan nila, no, parang hindi makaramdam ng lamig. Amaya, slow lang. Diyan si Mrs. dati nagtatrabaho. Ito po yung Pacific mga kabayan. Isang buwan lang ata siya nagtrabaho dyan kasi napakalayo dahil sasakay pa siya ng bus. So kakainin yung oras niya. At madaling araw pa lang gigising na siya kasi maaga yung pasok niya, alas 6 eh. So alas 4 dapat gising na siya dahil mabiyahe pa. So yun,
Kumanap siya ng ibang trabaho dun sa city, sa sentro. Kahanap naman kasi madali lang naman dito makahanap ng trabaho pag nandito ka. Lalo na pag open work permit ka. Si Mrs. kasi kahit saan pwede siya magtrabaho dito. Kaya so dito na tayo mga kabayan kasi may karga po tayo dito na gamit. Nakasakay na tayo ng bus. Ito po yung karga natin. Dito ko nilagay sa unahan. Kasi pag sa upuan ako, hindi ko ito makakarga sa upuan. Yan, si Amaya at saka si Mami. Ito po yung view natin. Diyan po kami galing kanina. So ang ganda oh. Napakalinis oh. Dito mayroon ding bababa. Pero walang tao. Ito yung bus stop nila. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your one. Sa iyo. Kabayan, grabe, napakabigat ni Maya kasi nakatulog siya sa bus. Kinarga ko siya papunta dito. Yun po yung inakyat natin. Kaso hindi ko kinaya, kaya nagpahinga ako dito. Mabuti nakagising siya. Come here. So yung bahay namin, likod nito. Ayun po, likod niyan mga kabayan. Pero ito muna yung dadaanan natin. Maraming hagdan pa. May dala kasi kaming gamit. Let's go Maya. Come. Come papa. So yan, punta na kami. Sabi yung daanan mo muna kasi sa bus stop to mga kabayan. Malayo-layo pa. Ako na ba? Nahirapan si Mrs. nun, mabigat. Ako madala nito. Oh, ganito yung sakripisyo sa Greenland kapag wala ka pong sasakyan tapos yung bahay mo ay malayo po sa bus stop. Kasi yung bus stop mga kabayan dyan pa sa baba. Maglalakad pa siguro kami ng mga 300 meters. Ayan to, ito na ginawa nilang hagdan. At yun po yung city. Ayan po si Maya. Mabuti nakagising si Maya at maglakad na lang. Ayan, are you okay Maya? Nakatulog siya sa bus. Yung bumaba kami, tulog pa siya kaya binuhat ko na lang. Ito po yung mga bahay dito. Ayan. Yan, marami pang hagdan ang aakyatin. Let's go. Slow lang Maya ha. So ganito yung mga daanan sa Greenland kasi mahirap po siya gawa ng kalsada dito. Dahil mabato po ito, kaya magastos. Kaya yun, gawa na lang ng hagdan para lang po din sa tao. Hindi din po pwede sa sakyan. Maya, stop recording. Come here. Kami sa may bahay mga bayan, no? Grabe, hirap maglakad pag wala ka sa sakyan kahit malapit. Yung bus stop kasi malayo sa bahay namin kaya kailangan naman maglakad. Nga mo, boses mo siya. So ipakita namin sa inyo yung nabili namin. Okay. Discount kasi siya, nag-discount doon banda kaya doon kami bumili. Yan po yung presyo. 475 na lang siya. Dati ata itong 700. So kung times yun sana siguro nasa 4,200 ganun, 4,200 pesos. Ito yung panglinis ata to sa mga sopa. Subukan natin buksan na. Ano ba itsura nito? Hindi man ako nagagamit ko. Yung ginagamit sa mga kasama ko sa Saudi dati yung kuwan, parang kuwan siya, malaki. Carpet shampoo naman tawag doon. May shampoo na nilalagay doon tapos magbasa-basa siya dun sa carpet. Parang binabrush siya ba? Pero makina yun na makuhan, parang vacuum. Ito kasi portable, parang chargeable. May cord siya. Maganda to, hindi ka na magsaksak. May battery siya. Extra.
Extra, no? Ah? Extra. Hindi, ito lang siguro yung battery nito. Yan yung battery niya. So, portable. Yan. Buksan natin. Excited na tayo guys kasi nga tayo yung tagalinis ng bahay eh. So, maganda may gamit talaga sa bahay. Para hindi na mahirapan ba. Ayan. Wow. So, pangkanto. Ito ngayon, yung carpet shampoo na tawag nila. Lagyan mo to ng shampoo or sabon, di ba? Gaganon mo lang. Ayan po siya. Bangon yan. Dito ilalagay, di ba? Kaya malinis. So, high-tech na ngayon, no? Hindi ka na maglaba-laba. So, yun naman, buksan naman natin yung may binili na lutuan, guys. So, ito, binili namin ito kasi madalas na lang kami bumibili doon sa may mga Okay. sikanhan or okay. So, ito yung first time na bumili kami talaga ng sarili namin na bago talaga. Pero, hindi naman siya mahal talaga na sobra, no? Kasi naka-discount din kami nito dahil ang presyo nito ay 415 Danish kroner or nasa 4,000 pesos. Kung sa peso, nasa 4,000 pesos. So, kompleto na din siya pero stainless ata to. Scandinavian collection. Ayan po siya. Makapal siya dito sa puwit. Yan. Hindi naman kapalan dito pero hindi mo naman ipapalo ito. Ito yung pang prito-prito. Tapos ito naman yun. Meron din siyang maliit na kawali. So ito yung pangalawa. Hindi ko alam kung ilang piraso ito. 7. Hindi. Ito yung pangatlo. Ito bagay ito sa mga sabaw-sabaw. Ito pwede na ito. Ayan. Pangatlo. So tingnan natin yung isa. Ito ata yung pinakamalaki. Ay, pang-apat. Ito naman yan. Luto ka ng sopas, maramihan. Ayan. Kung marami kayong pamilya, ito. Pero kadalasan magagamit nito. Ito lang. Ayan. So ito lang. 4,000 pesos mga kabayan. Kasi 400 Danish kroner, 415. So hindi na kaya lugi ito mga kabayan. No? Ayan po siya. Oh. Ayan. So okay na to. Scandinavian collection daw.